Daan-daang endangered species mula di umano sa Palawan ang nasabat ng PAUB o ng Protected Areas and Wildlife Bureau sa Tayabas sa Quezon. Kasabay nito, nasabat din ang iba't ibang uri naman ng exotic birds sa Cebu City na galing din daw ng Palawan. Live mula sa Tayabas sa Quezon, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, nasampahan na nga ng kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Act ang apat na mga suspect na nagpuslit nga ng mga endangered species mula sa Palawan at nasa kote po yan ng Protected Areas and Wildlife Bureau dito po yan sa Tayabas, Quezon. Kabilang sa mga nasabat ang mga Palawan talking myna na ito, nakaawa-awa ang mga itsura na makita namin kaninang madaling araw, nakasiksik sa maliliit na hawla. Ang mga inakay naman na halos wala pang mga balahibo, pinagkasya sa maliit na bayong na ito. Ang tatlong blue-naped parrot, hindi na rin makagalaw sa chicken wire o plastic na screen na pinambalot sa kanila. Ang mga hornbill, hirap ang kalagayan sa bayong kung saan sila pinagkasya. Ipinusit din ang river otters na ito, kabilang na ang tatlong baby otter. Dadalhin sana sa Maynila ang mga endangered species na galing ng Palawan nang masabat ng mga otoridad kagabi sa Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon. Sa itsura pa lang ng mga ibon na ito, hindi maikakailang masama ang kanilang kondisyon. Nakaranas kasi sila ng matinding stress. Isipin nyo na lang, 5 araw silang nasa laot at pinagkasya sa mga maliliit na hawlang ito. Ito, nakita mo naman na talagang gutom na gutom sila. Marami na nga rin sa kanilang mahina na, and actually meron na nga tayong mortality at saka overcrowded yung cage. Ang hornbill ngang ito ayaw nang kumain. Ilang oras pa, namatay ng ilang myna na karamihan ay maliliit pa. Arestado mga suspect na sina Jeremiah Paruco, Jason Esparagoza, Roderick at 6 na buwang buntis niyang misis na si Esther Cabiaga. Pagtawid gutom lang sa naman mo eh. Ginaupahan po kami doon ng may-ari, tapos pag magbiyahe na sa bangka, ginabayaran kami per ulo. 150 pesos daw ang bayad sa kanila kada ibon mula sa Palawan hanggang makarating ang mga ito sa Lucena, Quezon. Kuhang-kuha naman sa CCTV ang pagtakas ng isa nilang kasamahan na kinilala ng grupo na si Elmer Villa. Kasalukuyan na siyang tinutugis. Nagiging part na nga tayo as transit point dahil mayroon po tayong port dito sa Dalahican. So we will review and we will coordinate with the Dalahican port. Maging sa Cebu City, iba't ibang uri ng exotic birds din ang nasabat. Ang ilan, endemic o dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Pero meron ding mula pa sa ibang bansa. Mula Palawan din daw ang mga naipusit na mga ibon na pawang mga inakay pa gamit ang pribadong bangkang pangisda. Sa Calatagan, Batangas naman, natagpuan ng isang mangingisdang isang saltwater crocodile sa Bakawan. Nasa may 3 talampakan ang haba ng buhaya. Napatuloy na inoobserbahan sa isang wildlife rescue center habang hindi pa nakukuha ng mga taga-DENR bilang pag-iingat. Pinagbawalan muna ang mga residente na magpunta sa naturang Bakawan. Jessica, dahil nga sa matinding stress na inabot nga ng mga ibon na yan, na ibinyahe pa mula sa Palawan, nadagdagan ang bilang ng mga myna na namatay. And anytime naman ngayong oras ay nakatakda ng dalhin ang mga buhay pa ng mga na rescue nga ng mga endangered species. Dadalhin po sila sa rescue center ng PAUB para doon po muna alagaan dahil sasailalim pa ito ng medical check-up para masiguro ang kanilang kondisyon. Jessica? Okay, sana naman Marisol ay hindi sila ibiyahe na gano'n, dun sa mga hawla kung saan sila inilagay. Sana ibili ng mas malalaking hawla kasi baka hindi sila umabot sa Maynila, pag ibabiyahe pa ilang oras mula dyan sa inyong kinaroroonan. Ma'am Jess, actually, kaya nga po tiniming ng mga taga-PAUB mismo na umalis ng hindi rush hour kasi makakadagdag po sa kanilang stress. Ang biyahe na naman mula dito sa Tayabas, Quezon na nasa 4 to 5 hours papabalik ng Manila. At least kung wala na daw traffic, mapapabilis ang kanilang biyahe. Tiniming din nila na madilim na para mas relax na raw ang mga ibon at medyo malamig ng panahon. At yes, Jessica, nailipat na po sa mas malalaking, rather pinaghiwa-hiwalay na po yung mga nagsisiksikan na nakita natin kanina sa mga maliliit lang mga improvised na hawla. Nilagay na po yung iba sa karton nang sa gayon ay makalipat na. Kasi Jessica, yung iba po dyan, ma'am, kung bakit nagkakaroon ng mga namatay na mga myna dahil naaapakan yung iba, nangihina na nga, naapakan pa yung medyo mahina kaya tuluyan na pong namamatay.
Okay, although nakakaawa itong mga nahuli, no, at sinasabi nila nautusan lang daw sila, etc. Pero I suppose alam naman nila kung tama o hindi yung ginagawa nila. Doon pa lang sa pinaglagyan sa mga ibon, di ba? Wala ba silang awa? Pero ang dapat sigurong tugisin din, Marisol, sino ang nag-utos sa kanila, kanino nila ipapasa itong mga hayop na ito, sino ang mga buyer, etc. Di ba? Alam mo, Ma'am Jess, yung pinakita natin sa CCTV kanina, siya bali ang lumalabas na mastermind ngayon dahil siya ang nag-hire dito sa 4 na hawak ngayon ng Lucena Police, Lucena Police, yung nakasuhan na po itong Republic Act 9147. Ito yung mga tinatawag na handler. Silang binayaran para magdala nitong mga ibon na tumula sa Palawan papunta ditong Lucena City. Ngayon, yung handler, yung mastermind na yan po yung nakatakas ngayon at siyang nakakaalam dahil siya daw ang may contact at siyang nakikipag-deal kung saan may mga order at kung saan particularly sa mga lugar sa Metro Manila ibabagsak ang mga ibon na ito. Unfortunately, nakatakas nga kaya hindi pa rin anyway, tuloy-tuloy naman ang pagtugi sa kanya pero yun nga, walang nakuhang impormasyon talaga ang pulis at ang DENR kung saan talaga i-deliver particularly ang mga ito dahil hindi nga po siya nahawakan o hindi siya naaresto ngayon, Ma'am Jess. Okay, siguro dun din sa Palawan, no, tignan saan galing itong mga ibon na ito, sino ang nagbenta dito sa mga biyahero o mga middleman na yan. No? In any case, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.